Nagawa ko na rin itong pinapangarap kong lamesa at gusto ko lang pakita sa inyo kung paano ko ba ginawa to. Bali bumili muna nga ako ng mga gagamitin kong materyales. Pagkatapos ay sinukatan ko na ito. Pero teka lang, nakalimutan ko nga palang mag-intro. Hi guys, ako si Dean. Di ako tamad pero hindi ko lang alam kung anong gagawin ko. Kaya tara, gawa tayo ng lamesa. Pagkatapos ko nga palang sukatan ay nilagari ko na ito. At pagkatapos naman ay nagliha na ako. Naisipan na nga rin tumulong ng kapatid ko. Bukod kasi sa paglagari, itong pagliha din kasi ang medyo matagal gawin. Kailangan kasing linisin yung parte ng pinagputulan. Pagkatapos ay inassemble na namin kaagad ito. Sinimulan namin dito sa mga paa. Sinigurado namin na ito'y nasa tamang level. Buti na lang talaga ay naisipan tumulong ng kapatid ko. Dahil kung ako lang mag-isa ay mahihirapan ako. Bali ganito nga yung magiging itsura ng lamesa ko. Pinaghahalong computer table na pwedeng maging drawing table. Pagkatapos ay sinimulan ko na itong lagyan ng bisagra. Ito yung parte na kailangan kong itaas kapag nagdo-drawing ako. Medyo mahirap intindihan pero ipapakita ko na lang sa inyo. Bali inaangat ko ang parteng to para may tamang anggulo ako kapag nagdo-drawing. Bali tinornilyo ko na yung taas ng lamesa para makita ko na rin kung sakto ba ang magiging taas nito. Sumakto din yung magandang upuan sa magandang nagawa kong lamesa. Sakto rin na pwedeng humiga kapag medyo napapagod na sa pagdo-drawing. Sunod ko namang ginawa itong drawer. Dito ko kasi balak ilagay yung mga papel at mga lapis ko. Medyo nahirapan ako dito sa paglagay ko ng drawer guide. Hindi naman din kasi ako eksperto sa paggawa ng mga ganito. Pero at least panibagong experience ko na naman ito. Ito kasi yung kauna-unahang woodcraft na ginawa ko. Bali sinimulan ko na nga dito na magliha. At pagkatapos ay pinatungan ko na ito ng sanding sealer. Pagkatapos ay ginamitan ko ulit ng liha. Bali inulit ko lang na pagpatong ng sanding sealer para sa second coat. Dahil maganda naman yung kulay at haspi ng plywood, hindi ko na ito naisipang lagyan pa ng varnish. Dumating nga dito yung papa ko para i-check kung tama ba yung ginagawa ko. Buti na lang kahit papano approve sa kanya. Bali ito na nga yung final output na nagawa kong lamesa. Ang sunod ko naman gagawin itong sa ilaw ko at para dun sa lagayan ng internet. Bali yung gagamitin ko lang dito yung natirang plywood. Sayang naman kasi kung itatapon na lang, kaya naman ito na lang naisip kong gamitin. Naghanap lang ako ng babagay na design sa internet. Niliha at nilagyan ko lang din to ng sanding sealer. At pagkatapos ay binarena ko na itong pader para mailagay ko na yung lagayan ko ng ilaw. Buti na lang talaga ay meron akong mga konting kaalaman pagdating sa mga ganitong bagay. Hindi man ako eksperto pero may sapat naman akong kaalaman para gawin ito. Bali ganito nga yung itsura ng ginawa ko. Hindi man ganun kaganda pero hindi naman din ganun kasagwa. Pagkatapos ay pumunta ako ng bayan para bumili na ako ng monitor. Dito ako bumili sa Keltec Computer Center. Kompleto sila dito ng mga parts ng computer. Located sila sa mismong bayan ng San Fernando, Pampanga. Pwede rin kayo mag-message sa mismong FB page nila. Matagal ko na din pangarap na magkaroon ng sariling computer. Pero dahil kapos ako sa budget, kaya unti-unti ko na lang itong bubuuhin. Pero sa ngayon, ito munang monitor dahil meron naman akong laptop na pwede kong gamitin. Kaya ngayon ay mas magiging komportable na ako sa pagtatrabaho at sa pagdodrawing ko. At bago matapos itong video ay gusto ko lang munang i-montage itong setup ko. At yun nga naging itsura ng setup ko. Kaya naman hanggang dito na lang. Maraming salamat.